Good morning. Magkape muna tayo mga guy. Mga kachismosa. Tayo magkape na muna mga kachismosa. Ano na kay matulog pa naman mga kachigahan ko dito sa loob ng bahay. Ang mga bibig ko mga tulog pa rin. Wala lang, aga-aga ngayon. Kaso nakaalala lang ba ako? Alala ako kasi dati yung papa ko, masyado kasi akong papa's boy. Papa's boy talaga ako dati kay bunso ako dati sa aming kakapatid. Kaya lang ayoko nga maging bunso kasi gusto ko magkaroon ng kapatid na babae. Tapos tagal na taon bago ako nagkaroon ng kapatid na babae. Kaya puro tatlo ang kuya ko, tatlong kuya. Ako lang yung babae. Kaya ang mama at papa ko, lalo ng papa ko, masyado lagi sa akin. Ka-close ko niya ng ganun Tapos yung papa ko, yung medyo mga elementary, mga ganun. Kasi gusto ko pa rin magkaroon ng kapatid. Hindi ako nag-aano ng okay lang sa akin kasi mag-isa lang akong babae. Pero gusto ko marami akong kapatid na babae. Tapos, ang papa ko, sinama yung mama ko na pumasok sila simbahan na yung mga samahan ng mga mag-aasawa. Parang halos lahat yata ng mga grupo ng magulang ay mag-asawa sumali sa mga grupo-grupo sa simbahan din. Para magkaroon siya ng anak. Para magkaanak uli yung mama at papa ko. Tapos yun, ang laging pray nila kay Papa Jesus kahit saan man sila pumunta. Ang pray nila na magkaroon pa ng anak. Kaya ilang taon na ako noon. 4 years old, ganyan, nakakaintindi na ako. Pero naghahanap pa rin ako ng kapatid. Kahit isa lang, ganun. Tapos, kaya, lagi ako kasama ng mga papa at mama ko pag napupunta sa mga simbahan. Minsan may mga samahan na napunta sa ibang simbahan, sa ibang lugar. Kasama yung mga mag-aasawa, ang mga kasama nila, yun. Tapos, natuwa ako kasi nagkaroon ng anak yung tatay ko. Oo, nagkaroon yun. Tapos, lagi kong kita kung paano ilabas ang baby. Oo, yung sumunod sa akin, parang matigok na rin yung dati kay katabaan. Oo, baby pa yung parang kataba, yung mataba. Naalala ko kasi buti na lang na ano pa rin siya na tawag dito pinapalo talaga yun ng lola ko. Ewan ko ba naman sa tagal-tagal naman mga naalala ko ngayon puro mga sinaunang panahon. Ewan ko ba naman yan? Mga kapanahon ngayon, hindi ko mga naalala pero mga noon ko sinauna kay mga kilala ko. Yun, nagkaroon ako ng kapatid noon kay Tintin. Kaya close kami dati ni Tintin kasi lagi ko kasama yun. Pag napunta ako sa school, kasama ko yan dati. Kaya wala nag-aalaga. Tapos, pag simbahan kami, kaya hawak-hawak ko yung kapatid ko. Kasi, siyempre, siya sumunod sa akin eh. Sa sobrang kakaayos-ayos, ang ending tomboy din naman paglaki, tipota. Kaya babae pa naman lang ang paayos ko. Kaya kaso ang ending, tomboy pala. So ngayon, yung sumunod doon kay Tintin, nagkaroon na naman ng panibagong babae. Tuwan-tuwa naman kami. Hanggang sa nagkaroon pa uli ng anak, tapos nagkaroon ng babaeng kapatid, tapos lalaki na bunso. Kaso, hirap na hirap lagi ang nanay ko ngayon, lalo na sa pinakahuling-huli sa kapatid naming bunso, lalaki. For the first time, nagpaano siya sa ospital, doon siya mga anak. Kahit anong gawin ng lolo ko dati, sobrang ka-high blood. Alam mo, laging alagang-alaga sa, nanganganak na. Ang nanay ko, pagang-pagana yung mukha, puro na, dugo-dugo na, tsaka ilong, dugo-dugo. Dinala na talaga sa ospital kasi nga hindi na makalabas yung bata. Sobra pati ka-high blood ng mama ko. Oo. Buti na lang sa awa naman ng Diyos. Nakalabas yung bunso naming kapatid. Unang tapos ang mama ko salamat ng Diyos at naging yung nanay ko noon kasi naging okay sa pag-anak ng kapatid kong bunso. Yun. Kaya ang ending, yaya ako lahat. Di pungal. Kaya ako lang pag-alaga. Samantalang nun, wala akong kapatid. Masaya ako hindi naman ako masaya nun. Kumbaga noon, yung mag-isa pala akong bunso, talagang alaga ako ng mga kapatid ko. Tapos, alaga ako ng papa ko, lalo na yung papa ko. Kaya yung papa ko kasi masyadong mama's girl yun eh. Papa's girl kasi ako. Kaya, ang ending, kahit ako nagkaroon ng maraming kapatid, okay lang din. Wala naman problema sa akin. Kaya lang ang ending, ko ba naman, hanggang ngayon, ako pa rin mabantay, nag-aalaga. Ay, di puta. Tapos yun, papa ko, papa's boy nga ako. Ang pasalamat ko dun sa tatay ko, lagi yan nakaano sa akin pag nagkakaroon ako ng boyfriend dati. Wala lang siya salita-salita. Basta inaasikaso lang papasok sa trabaho, luluto, gisingin ako. Ayun,
ayoko naman kasi sana sa jowa na yun dati. Kaso ang nanay ko, ewan ko ba naman, napakahigpit kasi ng nanay ko. Ang ending, wala na, parang nakapaglaro lang ako ng parang sobrang inis din. Tapos, sobrang close ko sa tatay ko dati. Sobrang close ko sa tatay ko. Nagtanan kami ng naging karelasyon ko. Nagtanan kami. Tapos, umalis ako sa bahay ko. Sabi ng kapatid ko isa, ang ka-close ko rin kasi yung kapatid ko ng bunso. Ay, kapatid ko sumunod sa akin, si Tintin. Tapos, minsan, inaano niya ako, ate, uwi ka na sa bahay kasi si Papa may sakit-sakit. Ang naging problema ko kasi, yung tatay ko dati, laging nagkakasakit, kakaalala sa akin. Siyempre, malaki na naman ako sa totoo lang. Kaya nanay ko kasi sobrang higpit. Ngayon, nagpapasyal-pasyal ako gawa ng tatay ko kasi lagi may sakit. Tapos, ang ginawa na lang nanay ko, kahit galit na sa akin, kaya kakapag-relasyon dyan, hinayaan na lang na makasama ko yung karelasyon ko dati. Yun, sinama ko sa bahay, nagkaroon kami sa sariling kwarto, ganun. Kaso, di puta. Ang ending, ang lalaking karelasyon ko ay isa rin, sira rin walang kwenta. Siyempre, kumbaga nagawa ko lang din naman dati kay para lang maano sa tatay ko, ay sa nanay ko, kay sobrang higpit kasi ng nanay ko dati. Tapos talaga yun, sobrahan lang ba ako. Kasi hindi ako maging masaya. Hindi, puro ko alaga ng anak, alaga ng ganito, alaga ng anak, ng mga kapatid ko, wala ako nag-aano ko sa panganay nga ako babae. Kaya nilalayasan ko na lang dati para makapagpasaya ako sa sarili ko, ganun. Pero nanay, ang tatay ko, lagi akong inaasikaso kahit na ganun ang ginagawa ko. Tapos, uwi ako sa bahay nun, gawa na magkakasakit yung tatay ko. Tapos, sa mga time na nawala ang tatay ko dati, namatay yung tatay ko, pag ako nagtatrabaho dati nun, nananaginip ako kasi nga, oras ng trabaho ko, papasok ako sa trabaho. Kaya nagigising ako kasi ang papa ko, ginigising ako. Kain ka na, papasok pa. Pagpasok ko, ang ending, patay na pala yung talaga tatay ko. Pero lagi nakabantay sa, kumbaga sa totoo lang, pinapaalaga pa rin niya. Ako kahit namatay yung tatay ko dati. Sa oras ng trabaho, sa oras ng, siyempre, di ba, ano pa tayo, yung oras-oras, may orasan tayo sa cellphone, gano'n, na siyempre maliligo pa, kakain pa, kahit papasok ng trabaho. Yun, kahit namatay yung tatay ko, nagiging gano'n siya sa akin tuwing ako'y papasok. Salamat din naman kasi kahit paano nawala siya, yun, naalala pa rin niya ako. Kaya ang papa ko, mahal ko rin. Yun, ako na kaya iyak na lang ako, ha? Ay, goodbye na lang, ha? Baka lang maiyak pa ako, di puta. Bye-bye.